Kamakailan ay naglabas po ng matinding pahayag si Ginong David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple. Ayon sa kanya, sa XRP lamang daw ang tanging digital asset sa buong mundo na walang counterparty. Isang malaking pahayag ito na nagbukas ng panibagong usapan tungkol sa tunay na kalikasan ng pera sa mundo ng crypto. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang ibig sabihin nito at bakit po ba napakahalaga ng pagkakaibang ito na XRP kumpara sa ibang mga cryptocurrencies. At ayan ang ating unang katanungan rito ay ano po ba ang ibig sabihin ng counterparties? Sabi rito, imagine moving value across borders without a bank, custodian, or legal middleman. The vision underpins a significant debate in crypto about what qualifies as truly neutral money. Paliwanag natin yan. Ang ibig sabihin daw po ng no counterparty ay ang kakayahan ni XRP na magpadala ng halaga sa angmang bansa ng walang middleman, gaya po ng bangko o tagapamagitan. Sa madaling salita, sabi ni XRP ay parang cash na digital, hindi mo kailangan ng institution para makipag-transaction. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag siyang neutral money dahil walang kontrol o utos mula sa kahit anong entities. Sa market impact, ang ganito pong independent na katangian ay nagbibigay po ng malaking tiwala sa mga investors at developers na gustong gumamit ng transparent at decentralized system na posible pong magtulak ng adoption sa mga bansa na gusto ng alternatibong sistema sa traditional na bangko. Sunod na katanungan ay ano naman ang bagong pananaw ni Ginong David Schwartz tungkol kay XRP? Sabi po rito, recently, David Schwartz, CTO of Ripple, published a statement on X redefining how we should view XRP, not merely as a tradable token but as an architectural instrument. Yan, ayon po kay Ginong David Schwartz, dapat po nating tingnan si XRP hindi lang bilang token na binibenta at binibili, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng architecture ng XRP ledger. Para sa kanya, si XRP po ay hindi po basta digital asset, kundi core element ng isang sistemang idinisenyo para sa global payments. Sa madaling salita, ang halaga po ni XRP ay hindi lang dahil sa speculation, kundi dahil sa kanyang tungkulin sa mismong ledger. Sa market impact, kapag mas marami pong institution ang nakauna sa architecture na ito, mas tataas po ang kumpiyansa sa paggamit kay XRP para sa cross-border transactions na maaari pong magpataas ng demand at presyo sa mid to long term. Ngayon ay paano naman po niya nire-redefine ang halaga ni XRP? Sabi rito, Schwartz insists that XRP Ledger's native asset is fundamentally different from most digital tokens. He states that XRP is the only asset without a counterparty that can be accessed by all accounts in every jurisdiction with no risk of default, freeze, or clawback. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon po kay Ginong Schwartz, kakaiba talaga si XRP dahil wala siyang counterparty risk. Ibig sabihin, wala pong institution o issuer na pwede pong mag-freeze or bawiin ang ating asset. Lahat ng account sa kahit anong bansa ay may access po kay XRP nang walang takot sa freeze or default. Ito po ang nagbibigay sa kanya ng tunay na kalayaan at seguridad kumpara sa iba pang mga digital assets. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong katangian ay nagbibigay kay XRP ng reputasyon bilang isa sa mga pinaka-stable at trusted digital assets na pwede pong makaakit ng mga bagong institutional investors na naghahanap ng secure na crypto para sa global settlements. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang kawalan ng counterparty? Sabi rito ay dito po sa pinibaba. To understand the significance,
one must recognize the risk that accompany counterparties: freeze authority, issuer default, clawback power, and legal jurisdiction. According to Schwartz, XRP's status as a native ledger asset rather than an IOU sets it apart. Ayan. Kapag ang isang asset daw ay may counterparty, laging may panganib na ito ay ma-freeze or ma-default. Pero dahil sa XRP ay native asset ng ledger at hindi po IOU or utang, wala siyang ganoong risk. Ibig sabihin, kapag hawak mo sa XRP, tunay mo itong pag-aari. Walang bangko o issuer na makakaagaw nito sa iyo. Kaya ito ay tunay na peer-to-peer asset. Sa market impact, ang ganito pong setup ay pabor sa mga negosyo na gustong bawasan ang operational risk. Kapag lumawak po ang ganitong paggamit, posibleng tumaas ang liquidity at adoption ng XRP Ledger sa corporate sector. Paano naman po gumagana sa XRP bilang public good? Sabi rito ay he argues that when Alice wants to transact with Bob, the ledger should not tax their exchange or force them to engage intermediaries. He calls the XRP ledger a public good that doesn't tax people who want to use its capabilities. Paliwanag natin yan. Sinabi po ni Ginong Schwartz na ang XRP ledger ay parang public infrastructure. Bukas para sa lahat, wala pong buwis at walang middleman. Kapag may gustong magpadala ng pera, hindi kailangan ng third party o dagdag na singil. Para sa kanya, ito ang ideal form ng digital economy kung saan ay malaya, mabilis at wala pong hadlang. Sa market impact, kapag ganitong uri ng ledger ang mas lumaganap, marami pong fintech companies ang pwedeng gumamit ng XRP sa kanilang mga serbisyo na magpapalawak sa ecosystem at magpapataas sa presyo sa paglipas ng panahon. Ngayon ay bakit po ba ginawang bridge asset si XRP? Sabi po rito tungkol dyan ay because XRP is the sole asset that any account can hold with no counterparty obligation, the ledger uses XRP as the bridge asset. Schwartz claims this support the ledger's architecture for global value movement and decouples settlement from issuer risk. Yan. Ginamit daw po ng XRP ledger sa XRP bilang bridge asset dahil ito lang ang asset na kayang hawakan ng sinumang account ng walang counterparty. Ibig sabihin sa XRP po ang tulay na nag-uugnay sa iba't ibang currency at financial systems sa buong mundo. Sa ganitong paraan, mas mabilis ang settlement at hiwalay po ito sa panganib ng issuer o bangko. Ang market impact po na dala nito ay ang papel na XRP bilang bridge asset ay nagbibigay ng long-term utility na maaari pong magpataas ng intrinsic value kahit bumaba ang speculative hype sa market. Ano naman ang kasalukuyang sitwasyon ng crypto ayon kay Ginong Schwartz? Sabi rito, Schwartz did not offer rosy promises of immediate massive usage. Instead, he acknowledged that crypto markets are still driven by speculation than by daily utility. Most of the value of most cryptocurrencies comes from expected future speculation, he said. Ayan. Aminado po si Ginong Schwartz na sa ngayon, hindi pa ganap na gamit sa araw-araw ang crypto. Marami pa ring traders ang nakatuon sa speculation kaysa sa aktwal na paggamit. Pero sa kanyang pananaw, darating ang panahon na ang mga ledger tulad po ng XRP ledger ay magiging core infrastructure ng global system ng pagbabayad or payment. Dito pa lang, makikita po ang tunay na halaga ng XRP. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nagbibigay ng realistic direction. Habang unti-unting nagiging mas kapaki-pakinabang sa XRP, lalago rin po ang value nito sa long-term market positioning. Ngayon ay ano-ano pa ang mga hamon na kailangang harapin? Sabi rito, despite the clear architecture, important practical questions remain. Entrusted custodians, regulatory clarity, and global adoption still figure heavily in execution. Critics ask, can XRP outpace or complement stablecoins?
Will institutions embrace a counterparty-free asset? Yan, bagamat malinaw daw ang disenyo ni XRP, marami pa rin siyang kailangang harapin na hamon. Kabilang po dito ang regulatory clarity, paggamit ng mga custodians at ang kompetisyon laban sa mga stablecoins. Isa pa sa mga tanong ay kung tatanggapin ba ng mga malalaking institution ang asset na walang counterparty. Pero ayon sa mga taga-suporta, ito mismo ang dahilan kung bakit kakaiba sa XRP dahil siya ay independent. Ang market impact po dito ay kapag mas lumambot ang mga regulasyon, mas magiging madali para kay XRP na pumasok sa global payments at posible pong maging direkta siyang kakumpetensya ng mga stablecoins tulad ng USDC o USDT. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay ang pahayag ni Ginong David Schwartz ay hindi lang simpleng papuri kay XRP. Isa po itong malalim na pagbabago sa pananaw kung paano po dapat nating tingnan ang tunay na layunin ng crypto. Sa halip na puro speculation, binabalik po niya ang atensyon sa mismong technology at disenyo ng ledger. Para po sa atin bilang mga traders at investors, mahalagang maunawaan po natin na ang halaga ng isang asset ay hindi lang sa presyo na susukat, kundi sa utility at architecture na bumubuo dito. Kung magpapatuloy po ang ganitong development kay XRP, hindi po malayong maging backbone siya ng global digital economy sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.